Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Dinaman ni Darius ang noo ni Marinel. Wala ka namang lagnat anito sa kanya. Tinignan nitong mabuti ang kanyang mga mata. Tila chinecheck na mabuti kung may iba pang senyales na kailangan nitong ikaalarma sa komplikasyong maaring idulot ng head injury niya. Bala ko sanang uminom ng tubig, aniya, at lumayo ng kaunti rito. Hindi na niya nagugustuhan ang nararamdaman habang tumatagal ang sandaling malapit na malapit sila sa isa't isa. Ako nang kukuha para sa iyo, maagap na tura nito. Ilang sandali pa ay iniabot na nito sa kanya ang basong may lamang tubig. Ininom niya agad iyon. Feel better? Tanong nito nang ibalik niya ang baso rito. Tumango siya. Pagkatapos ay tumalikod na at naglakad palabas ng kusina. Natatakot ka, hindi ba? Anito nakasunod sa kanya. Startled by his perception, huminto siya at humarap dito. Hindi niya naihanda ang sarili sa masuyong tingin nito. It's okay. Kahit sino naman ganyan din ang mararamdaman kapag nakaranas na nangyari sa'yo. Nakauunawang wika nito. Hindi siya nakaimik. Gusto mo bang umupo muna ako sa tabi mo? Nang tila maramdaman nito ang hesitasyon niya, inapilitan itong dagdagan ng sinabi upang mapanatag siya. No strings attached, just one friend to another, okay? Nanakit ang mga muscles niya sa binti. Kumikirot-kirot din ang ulo niya. Pati ang mga mata niya ay tila nagrereklamo na sa kakulangan ng tulog. Maybe some company would help her to relax. Sigurado ka bang okay lang sa iyo? Paniniguro niya. You don't mind? Ngumiti ito. Hindi po ma'am, I don't mind at all. Then yes, I'd like some company. Paakyat na sila sa hagdan nang lingunin niya ito. Pero saglit lang, okay? Aniya, tumango ito. Okay. Sumunod ito sa kwarto niya. Naramdaman niya na bahagyang kumirot ang bandang gilid ng leeg niya na magkamali siya ng baling pagkasampa niya sa kama. Easy, narinig niyang sabi ni Darius at inalalayan siyang maging komportable sa kanyang posisyon. Gusto mo bang lagyan ko ng ointment ang naninigas mong muscles? Anito. Yes please. Nagtungo ito sa banyo at pagbalik ay dala na nito ang ointment. Itinaas niya ang mga manggas ng pajama top na suot niya tulad ng sinabi nito. Inumpisahan nitong pahira ng ointment ang kanyang mga braso at minasahe ang mga iyon. Easy. Just take it easy. Paanas na sabi nito nang tila maramdaman nito na nateten siya. Mula sa paghaplos sa mga braso niya ay lumipat ang mga kamay nito sa kanyang batok. Pababa sa kanyang mga balikat. She closed her eyes and let herself go. Gentle, napaka-gentle ng kanyang haplos. Ang sarap sa pakiramdam, napasinghap na sabi niya. Natahimik ang buong paligid. Walang ibang maririnig kundi ang tensyonadong paghinga nilang dalawa at ang tunog ng paghagod ng mga kamay nito sa kanyang balat. Ilang minuto pa ang nagdaan at unti-unti na siyang nasasanay sa mga haplos ng kanyang asawa nang marinig niya ito magsalita. Marinel, napapitlag siya sa hindi inasahang tinig nito. Bakit? Iniharap siya nito rito at patuloy na hinaplos ang palibot ng kanyang leeg. Tinanggal nito sa pagkakapusod ang kanyang buhok. I'm very glad na okay ka. Masuyong tura nito. Kitang-kita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Nahigit niyang hininga at agad na nanubig ang kanyang mga mata. Pinilit niyang huwag malaglag ang kanyang mga luha. Salamat, Dar. So am I. Pinigilan niya ang paggaralgal ng kanyang tinig. Does your shoulder feel better? Yes. Tinakpan na nito ang nakabukas na tube ng ointment. Na makita ni Akma na itong tatayo, naisip niya ang kalungkutan ng gabi at ang takot na patuloy na dumarating nang ipikit niya ang kanyang mga mata. And then asked the unforgivable, Dar, napahinto ito. Bakit? Okay lang ba kung... Hindi niya natapos ang tanong. Parang bigla siyang sinalaki ng kaba. Okay lang ba kung ano?
Okay lang ba kung nandito ka muna? Hanggang sa makatulog lang ako. No honey, I wouldn't mind at all. Nahiga na siya at sumunod naman na nahiga na rin ang kanyang asawa. Easy, Marinel. Anito, na makitang pag-aalanlangan sa mukha niya, saka hinaplos ang braso niya. Dito lang ako hanggang sa makatulog ka. Pumikit na siya para matulog. Ang ingay ng tunog ng ulan na pumapatak sa bubong ay nakapagpagising kay Darius. Idinilat niya ang mga mata, nababahala kung panaginip nga lang ba ang lahat. He came close to believing it was real. Dumako ang tingin niya sa nahihimbing na si Marinel habang ang ulo nito ay nakadikit sa kanyang dibdib at ang kamay nito ay nasa tapat kung saan maririnig ang tibok ng kanyang puso. Ang sinumang lalaki ay ituring ang kanyang sarili na maswerte sa sitwasyon na iyon. At ang problema ay hindi siya gising and willing as she had been in his dreams. Parang lumiit ang silid. He ate. He wanted what he couldn't have. Gumalaw siya. Sapat lamang upang hawiin ang ilang hibla ng buhok na tumatabing sa mukha ng kanyang asawa. Naramdaman niya ang paggalaw ng pilikmata nito sa kanyang dibdib. Her breasts had flattened against his side and she had thrown her leg across the lower half of his body, pinning him in place. Napaungol siya at pinanatili ang sariling hindi gumagalaw when all he wanted was to make love to her and feel her warmth that nothing else mattered. Ngunit ang pagsisinungaling ay tila hindi pa rin nakakatulong sa kanyang paghihirap. Nagpa siya tuloy siyang bumangon na lamang. Marahang inayos niya sa pagkakahiga si Marinel bago siya bumaba ng kama. Pinagmasdan niya ang payapa nitong muka na natatamaan ng liwanag na nagmumula sa labas. Pinagkatiwalaan kanya. She'd been hurt. Anong isip niya? Kinungo niya ang pinto. He needed some air. He needed some distance. Kailangan niyang i-focus ang atensyon sa ibang bagay para hindi niya maisip ang malambot na dibdib ng kanyang asawa at ang pagkakadikit ng kanilang mga katawan. Ilang beses na sinabi niya sa sarili na dala lamang ng proximity sa kanyang asawa kaya siya nakakaramdam ng ganoon. Bumaba siya ng hagdan at dumiretso sa labas. Sa Teresa. Basa na rin ang sahig sa Teresa dahil sa tangi ng ulan. Ikinasya niya ang lamig na sumalubong sa kanya. Masarap sa pakiramdam na magko-concentrate sa isang bagay besides making love to his beautiful wife. God, masyadong totoo ang panaginip niya. She had been too willing and so soft. He had been halfway inside her and going for broke when something. Konsyensya ba iyon o realidad ang nakapagpagising sa kanya sa magandang panaginip na iyon? Now, he was left with nothing kundi isang sexual na hangover, isang sakit na walang paraan ng pagpapalaya. Darius, napaungol siya, ni hindi niya namalayang naroroon pala ito sa may pinto. Bumalik ka sa higaan, marahas na sabi niya. Hindi na siya nag-abala pang humarap dito. Naramdaman na lamang niya ang kamay na humaplos sa kanyang likod. Pagbaling niya ay naroon na si Marinel sa tabi niya. Naiyukom niya mga palad. She was bruised and she didn't deserve this from him. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Nagising akong wala ka na kaya naisip ko hindi naman ito maituloy ang sasabihin dahil parang ito mismo ay hindi alam kung ano pa ang idudugtong doon. Namayan niyang katahimikan habang patuloy ang pagbuhos ng ulan. Nakakaramdam siya ng uneasiness. Nagbilang siya ng hanggang 3 at pagkaway sinagasa ang ulan at lumakad palayo kay Marinel. Nagulat si Darius na pagpasok niya sa sariling silid ay naroon at nakaupo sa kanyang kama ang kanyang asawa. Madiliman ang buong silid ay kitang-kita pa rin ito ng kanyang mga mata. May hawak itong tuwalya. Ang kaalamang hinintay siya nito sa kabila na hindi magandang nararamdaman nito, dulot ng aksidente ay nakapagpadagdag sa guilt na nararamdaman niya. Pinili niyang idaan iyon sa galit. Hell, bumalik ka na sa kwarto mo at matulog. Hindi ako yung kagagaling lang sa aksidente. Hindi naman namamaga ang labi ko o nangingitim ang noo. At kung ano man ang nangyayari sa akin ngayon, sa akin na lang iyon, Marinel. Matigas na turan niya. Kinasusuklaman ng sarili dahil sa masasakit na salita sa kanya. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Iniabot nito ang tuwalya sa kanya. Pwede ba ako magpahatid sa iyo sa opisina bukas? Mahinang tanong nito. Hindi, Biyernes na bukas. Sa Lunes ka na lang pumasok para makapagpahinga ka ng husto. Ikaw, saan ka pupunta bukas? Aasikasuhin ko yung kotse mo na to at kukontakin ko ang insurance company mo. Alam mo, doing stuff. Salamat. Para saan?
you know, for doing my stuff. Sa pagkakataong iyon, inatawa na talaga si Darius. So, okay ka na? Maso yung tanong niya rito. Hindi niya matagalang tignan ang maamong mukha nito. Kailangan ng itaboy niya ito bago pa siya mawala ng kontrol sa sarili. Bumalik ka na sa kama, Marinel. Garalgal na ang tinig niya. Darius, hindi na siya nakapagpigil pa. Hinapit niya si Marinel at isinandal ito sa dingding. Nagulat naman ito. Malapit na malapit ang mukha nila sa isa't isa. Umalis ka na sa paningin ko o magtanggal ka ng damit. Mabilis na nagpumigla si Marinel at nagmamadaling lumabas ng silid na iyon. Malakas na napamura si Darius. Magandang umaga! Naiilang man ay masiglang bati ni Marinel kay Darius nang bumungad ito sa kusina kinabukasan. Kape? Alok niya rito. Tila hindi naman malaman nito kung anong sasabihin. Marahil ay nahihiya ito sa inasal nito na nagdaang gabi. Huwag ka mag-alala. Marunong ako magtimpla ng kape kaya ipanatag mo ang loob mo. Biro niya upang alisin ang tensyon sa kanilang pagitan. Nakahinga naman siya ng maluwang na makitang umiti ito at lumapit sa mesa. Hindi ko mapapalampas yan. Anito at naupo na sa silya. Ipinagtimpla siya nitong ng kape. Ipinaalala niya sa sarili na sisimula na niya mag-aral na magluto. Gusto niyang ipakita na hindi lamang hanggang sa opisina natatapos ang kakayahan niya. She could be a good housewife as well. Marinel, anito. Tungkol kagabi. No harm done. Nakangiting putol niya sa sasabihin nito. Di hindi mo ko isusumbong kina Nana Macaria. Natawa na siya. Kumusta ng pakiramdam mo? Tanong nito. Better. Good. Natigilan sila sa pagkakwentuhan nang may mag-doorbell sa gate. Lumabas si Darius upang tignan kung sino iyon. Sumunod siya sa sala. Pagbalik nito ay kasama na nito si Art. Art, aniya na makita ito. Balita ko na aksidente ka. Pumunta ko para i-check lang kung okay ka. Anito. Maupo ka. Aniya rito. Maiwan ko muna kayo. Ani Darius. Hindi. Pabigla, ngunit hindi naman malakas na sabi niya. Kahit pa nga gusto na niyang sumigaw sa sobrang pagtutol. Hindi mo na kailangang umalis, Dar. Hinawakan niya ito sa braso at hinila pa upo sa tabi niya. Oo nga naman. Kukumustahin ko lang naman ang asawa mo. Ani Art kay Darius. It's just that matagal na kami magkakilala ni Marinel at hindi ako matatahimik kapag may nangyari hindi maganda sa kanya. Dugtong pa ni Art. Tila gusto ipamukha na mas kilala siya nito kaysa kay Darius. Sa opinion ni Art, si Darius Soto was nothing more than a stray cat of a man ni hindi kilala ang pamilyang pinanggalingan nito. Pinalampas na lamang ni Darius ang nahimigan niyang lihim na panguuri sa kanya ng abogadong kaharap. Naiinis siya kahit naisipin lang na mas marami itong alam tungkol sa kanyang asawa. Bakit naman ganoon mga ka-felicidad? Mukha nag-check pa si Art kung nagtagumpay ba siya sa kanyang ginawang krimen. Anyways, sana nga ay hindi mapahamak si Marinel sa kamay ni Attorney Art. Mukha kasing desperado na ang lalaki na makaganti kay Marinel. Kaya naman, abangan!